Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ating natutunan sa Josue na ang tunay na katagumpayan ay ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon ay atin namang pag-aralan ang mga hukom. Hindi partikular na tinukoy sa aklat kung sino ang manunulat. Ang pinaniniwalaan na manunulat ayon sa tradisyon ay si Propeta Samuel. Ang mga panloob na ebidensya ay nagpapahiwatig na nabuhay ang manunulat mula sa huling yugto ng mga hukom. Angkop ang kwalifikasyon ni Samuel bilang manunulat ng aklat ng mga hukom. Ang aklat ng mga hukom ay nasulat sa pagitan ng 1,045 taon at 1,000 taon bago dumating si Kristo. Ang aklat ng mga hukom ay malungkot na kasaysayan kung paano si Yahweh na kanilang Diyos ay kinalimutan ng kanyang mga anak sa pagdaan ng mga taon at mga siglo. Ang aklat ng mga hukom ay malungkot na kasalungat ng aklat ni Josue kung saan isinasalaysay ang pagpapala na ipinagkaloob sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos sa pagsakop sa lupain. Ngunit sa aklat na ito ay naging masuwayi ng Israel at naging mananamba sa mga Diyos-Diyosa na siyang naging daan sa kanilang maraming pagkatalo. Gayunman, patuloy na binuksan ng Diyos ang kanyang mga kamay sa tuwing sila'y magsisisi sa kanilang mga kasalanan at tatawag sa kanyang pangalan dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang sariling bayan. Sa pamamagitan ng 18 hukom, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na iingatan at pagpapalain ng kanyang mga inapo. Matapos mamatay si Josue at ang kanyang mga kasabayan, bumalik ang mga Israelita sa kanilang pagsamba kay Baal at Astaroth. Hinayaan ng Diyos na danasin ng mga Israelita ang konsekwensya ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga panahon ng pagdurusa, humingi ng tulong ang mga Israelita sa tunay na Diyos. Pinadalhan ng Diyos ang kanyang bayan ng mga hukom na mangunguna sa kanila sa matuwid na pamumuhay. Ngunit paulit-ulit na tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at bumalik sa kanilang masamang pamumuhay. Gayunman, dahil sa kanyang pangako kay Abraham, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa mga mananakop sa loob ng 480 taon ng kanilang kasaysayan na nakapaloob sa aklat ng mga hukom. Dahil sa hindi pagsunod ng Israel kay Yahweh, kaya sila natalo sa maraming laban. Kaya sila dumaranas ng kahirapan at nagtiis ng madaming hirap. Ngunit sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo at hindi pagsunod kay Yahweh, hindi pa din niya ito pinabayaan at hinayaang lubusang matalo ng mga kaaway dahil sa kanyang tipan sa kanila. Patuloy silang binibigyan ng Diyos ng hukom upang manguna sa kanila sa tamang pananampalataya at sa tamang pamumuhay. Ngunit, pagkamatay ng hukom ay bumabalik sila ulit sa kasalanan. Hindi lang nilutas ng mga hukom ang tungkol sa mga kaso ng paglabag sa batas ng Diyos, kundi sila din ay ang pinunong militar na nagiging piyansa sa paulit-ulit nilang pagkasangkot sa gulo. Labis-labis na ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa Israel. Babalik sila sa Diyos at sila'y papatawarin. Pagkatapos, gagawa ulit ng masama na magpapalayo muli sa kanila kay Yahweh. At ito'y paulit-ulit na nangyayari hanggang sa mga susunod at susunod na mga henerasyon
maging sa atin ngayon sa kasalukuyan. Sa buhay Kristiyano, mahalaga na suriin natin ang ating mga sarili kung bakit paulit-ulit tayo sa paggawa ng kasalanan sa Diyos. Paano natin masasabi na tayo'y mga mananampalataya? Kung paulit-ulit tayo sa ating ginagawang mga mali. Kung walang pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay. Na manghihingi tayo ng tawad ngayon, tapos uulitin natin mamaya? Oo, ang Kristiyano ay nagkakasala. Ngunit walang Kristiyanong nananatili sa pagkakasala. Kaya kung sinasabi natin na tayo'y mananampalataya, ngunit namumuhay pa din tayo sa kasalanan, ay niloloko mo lamang ang iyong sarili. Huwag tayong maging katulad ng aso na kinakain ng kanilang isinuka na. At baboy na babalik ulit sa putikan pagkatapos linisan. Huwag na tayong bumalik kung saan tayo iniligtas na ng Diyos. Inilatag na ng Diyos ang lahat sa atin. Ibinigay na niya si Hesukristo na ating hukom upang maging tagapagligtas natin dahil sa ating mga kakulangan. Ang nais lamang ng Diyos na tayo'y sumunod at mamuhay ng tapat at kalugod-lugod sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya at napakalaking pag-ibig sa amin. Tulungan mo po ang lahat ng mananampalataya na magkaroon ng kamalayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na lumakad sa tamang pag-uugali na kalugod-lugod sa iyo. Tanging sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan mo, Hesukristo na aming Diyos. Amen. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.